Itinapon ni Aris ang papel ng diborsyo sa loob ng kabaong ng aking ina, kasabay ng ulan na tila lumulunod sa aking huling hininga. Pinalayas ako sa gitna ng luksa, buntis at walang muwang, habang ang biyenan ko'y tumatawa sa aking pagkadurog. Ngunit sa bawat tahi ng karayom, ang bawat patak ng aking luha ay magiging gintong hibla ng aking pagbabalik. Sino ang tunay na magtatagumpay? Pirmahan mo na yan, Solin. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin pa kita palabas ng munisipyo dahil sa kahihiyang idinulot mo sa pangalan ko. Ang tinig ni Aris ay kasing lamig ng hanging umiihip sa sementeryo ng vegan. Walang bakas ng pag-ibig na ipinangako niya 5 taon na ang nakalilipas. Ang bawat salita niya ay tila isang matalim na patalim na humihiwa sa katahimikan ng pagluluksa. Sa harap ni Solin ay ang kabaong ng kanyang ina, isang simpleng kahoy na basa na dahil sa walang tigil na pagbuhos ng ulan. Ang tunog ng pagbagsak ng mga puting papel sa ibabaw ng kabaong ay tila isang malakas na sampal na gumising sa kanyang diwa mula sa matinding pighati. Ang mga papel na yon, ang kasunduan ng kanilang paghihiwalay, ay dahan-dahang nababasa at kumukulubot sa ibabaw ng huling hantungan ng kaisa-isang taong nagmahal sa kanya ng tunay. Dahan-dahang tumingala si Soline mula sa kanyang pagkakaluhod sa maputik na lupa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig hindi dahil sa ginaw ng ulan na nanunuot sa kanyang manipis na itim na damit, kundi dahil sa bigat ng kawalang katarungan na nakadagan sa kanyang dibdib. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang kanyang biyenan na si Doña Cielo na nakasilong sa ilalim ng isang malaking itim na payong. Ang mukha ay puno ng pandidiri at pagmamataas. Ang mata ng babae ay dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos sa putikan ay tila pagtatapak sa dangal ni Solin. Huwag ka nang magpanggap na biktima, Solin. Ang asidong wika ni Doña Cielo habang nakatingin sa tila wala ng buhay na mga mata ng kanyang manugang. You cheated on my son. You carried a bastard in your womb at akala mo ba ay papayagan kong dungisan mo ang aming pamilya? Isang hamak na taga-borda lang ang nanay mo. At ikaw, isa ka lang malaking pagkakamali sa buhay ni Aris. Nanigas ang buong katawan ni Solin. Ang hapdi sa kanyang puso ay lumipat sa kanyang tiyan, kung saan nararamdaman niya ang marahang pagpintig ng buhay na kanyang dinadala. Isang buhay na bunga ng kanilang pagmamahalan ni Aris. Ngunit ngayon ay itinuturing na isang sumpa. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumapang sa magaspang na kahoy ng kabaong. Pilit na iniayos ang isang kumpol ng puting rosas na nayurak ng sapatos ni Aris kanina. Iyon na lamang ang tanging magagawa niya para sa kanyang ina, ang protektahan ang huling piraso ng kagandahan sa gitna ng ganitong karumihan. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat. Lumapit palalo si Doña Cielo. Ang kanyang tinig ay naging isang bulong na tila galing sa impyerno. Alam mo ba kung bakit namatay ang nanay mo ng maaga? Pinatigil ko ang pagpapadala ng mga gamot na binabayaran ni Aris. Bakit pa tayo mag-aaksaya ng pera sa isang matandang wala ng pakinabang? Mas mahalaga na makuha namin ang titulong hawak niya para sa proyektong hotel ng asawa mo. Namatay siya dahil sa sarili mong katigasan ng ulo. Ang mundo sa paligid ni Solin ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang tunog ng ulan na tumatama sa mga dahon ng puno ay naging isang nakabibinging ugong sa kanyang pandinig. Ang bawat butil ng tubig na dumadaloy sa kanyang pisngi ay hindi na lamang ulan, kundi ang mainit na luha ng kanyang nagngangalit na kaluluwa. Ang huling sandali ng kanyang ina, ang bawat paghingal nito sa loob ng malamig na silid, ang bawat mahinang tawag sa kanyang pangalan, lahat ng iyon ay ninakaw ng mga taong nasa harap niya ngayon. Wala siyang naisagot. Ang kanyang lalamunan ay tila barado ng tuyong buhangin at ang kanyang dila ay naging paralisado sa tindi ng sakit. Nanatili siyang nakaluhod. Ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa maputik na lupa hanggang sa bumaon ang putik sa ilalim ng kanyang mga kuko.
Tinitigan niya ang likod ni na Aris at Doña Cielo habang ang mga ito ay dahan-dahang naglalakad palayo. Papunta sa kanilang naghihintay na sasakyan, iniwan siyang mag-isa sa gitna ng hukay at ng nagngangalit na langit. Sa gitna ng kadiliman at ng bango ng basang lupa, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-aungaw sa kanyang isipan, kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Hanggang kailan kailangang magtiis ng isang pusong wala namang ibang ginawa kundi magmahal at magsakripisyo? Habang hinihimas ang kanyang tiyan sa ilalim ng basang tela, naramdaman ni Soline ang isang kakaibang init na nagmumula sa kanyang kaibuturan, isang apoy na hindi kayang patayin ng anumang bagyo. Paano nga ba magsisimulang muli ang isang taong nawalan na ng lahat? Maliban sa galit na nagsisilbing tanging dahilan ng kanyang bawat paghinga, ang bawat hakbang ni Soline pabalik sa kanilang ancestral house ay tila paghila sa isang mabigat na kadena na nakatali sa kanyang kaluluwa. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig ay nanatiling nakayakap sa kanyang basang balat habang ang amoy ng basang lupa ay humahalo sa alat ng kanyang sariling luha. Pagdating niya sa tarangkahang gawa sa bakal, tumigil ang kanyang mundo. Ang mga gamit niya, ang iilang alaala ng kanyang buhay, kasama si Aris, ay nakatambak sa labas ng bakod, nakasilid sa mga itim na plastik na sako na tila mga basura sa gilid ng kalsada. Ang bawat patak ng tubig na dumadaloy mula sa bubong ay tumatama sa mga sako, lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa katahimikan ng gabi. Ang dating tahanan na puno ng mga pangarap ay naging isang banyaga at madilim na gusali. Ang mga bintana ay tila mga matang nakapikit at ayaw nang tumingin sa kanya. Dahan-dahan niyang nilapitan ang mga sako, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahanap ang isang bagay na higit pa sa materyal na halaga. Sa gitna ng mga gusot na damit at basang libro, naramdaman niya ang isang pamilyar na texture, isang telang gawa sa pinong pinya. Ang borda ay tila mga buhay na bulaklak sa ilalim ng kanyang mga palad. Ito ang Filipiniana ng kanyang ina, ang tanging bagay na hindi niya hinayaang mawala sa kanyang paningin. Habang yakap niya ang puting tela na tila isang kalasag, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na umbok sa loob ng laylayan, isang bagay na sadyang itinago at itinahi sa loob ng pinakasekretong bahagi ng baro. Soline, Hija, anong ginagawa mo rito sa labas? Ang mahina at nag-aalalang tinig ni Aling Eden ay bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Ang matandang babae na nakabalot sa isang lumang abrigong lana ay nagmamadaling lumapit sa kanya bitbit ang isang lampara na nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim na eskinita. Hindi nakasagot si Soline. Sa halip ay ipinakita niya ang laylayan ng barong Filipiniana na kanyang yakap. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, maingat niyang kinalaas ang mga tahi sa tago at makapal na bahagi ng tela. Ang mahinang tunog ng pagkaputol ng bawat hibla ng sinulid ay tila isang bulong ng pag-asa sa gitna ng malalim na gabi. Mula sa loob ng tahi ay dahan-dahang lumitaw ang isang antigong susi na gawa sa tanso. May mga ukit na hindi pamilyar sa paningin ni Soline, ngunit naglalabas ng isang kakaibang kinang sa ilalim ng liwanag ng lampara ni Aling Eden. Isang susi? Ang mahinang tanong ni Aling Eden habang inilalapit ang apoy sa bagay na hawak ni Soline. Iyan ba ang susing laging binabanggit ng nanay mo bago siya mawala? Sabi niya, iyan daw ang magdadala sa iyo sa katotohanan na matagal niyang itinago. Siniyasat ni Soline ang bigat ng bakal sa kanyang palad. Malamig ito, kasing lamig ng gabi. Ngunit ang bawat ukit nito ay tila nagbibigay ng kuryente sa kanyang mga ugat. Naalala niya ang mga huling salita ng kanyang ina, ang mahihina nitong bilin na huwag kailanman bibitawan ang kanyang dangal at ang mga alaala ng Luzon silk. Ngayon, sa gitna ng kanyang pagkakaubos, ang susing ito ang naging tanging sandata niya laban sa mundo. Hindi ko alam kung para saan ito, Aling Eden. Ang basag na tinig ni Soline, pero nararamdaman ko na ito lang ang paraan
para makabangon ako mula sa putik na ito. Wala na akong matutuluyan. Wala na akong pamilya. Hinawakan ni Aling Eden ang balikat ni Soline. Ang init ng palad ng matanda ay tila isang kumot na bumalot sa nanunuyo niyang puso. Huwag kang mag-alala, anak. Dito ka muna sa akin. Malit man ang aking dampa. Sapat na yon para hindi kayo mabasa ng iyong dinadala. Huwag kang susuko, Son. Ang ulan ay palaging humihinto at ang araw ay palaging sumisikat para sa mga taong marunong maghintay. Habang dahan-dahang naglalakad palayo si Soline kasunod ni Aling Eden, hindi niya napigilang lumingon sa huling pagkakataon. Sa di kalayuan, nakita niya ang nagliliyab na mga ilaw ng kanyang dating tahanan. Ang bawat bintana ay naglalabas ng init at liwanag, mga tanda ng buhay na ninakaw ni Aris at Doña Cielo mula sa kanya. Ang mga anino ng mga tao sa loob ay tila mga multong kumukutya sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang kislap ng mga kristal na chandelier na dati niyang pinupunasan ay tila mga matang nang uuyam sa kanyang pag-alis. Isang huling sulyap sa tarangkahan at naramdaman ni Soline ang bigat ng kanyang desisyon. Sa susunod na pagtapak niya sa lupang ito, hindi na siya ang Soline na lulugso-lugso at api. Bit-bit ang lumang Filipiniana at ang misteryosong susi, tinalikuran niya ang vegan at ang lahat ng kanyang pighati. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang pangako ng pagbabalik, isang pangako ng paghihiganti na hindi gawa sa dahas, kundi sa tagumpay na hindi nila kailanman mapapantayan. Sa gitna ng kalsada, habang ang huling bus pa Maynila ay dahan-dahang humihinto sa harap niya, tiningnan ni Soline ang kanyang kamay. Ang susing tanso ay tila nag-iinit sa kanyang palad. Isang hudyat na ang pintuan ng kanyang bagong buhay ay nakahanda ng magbukas. Ngunit sa likod ng bawat pag-asa ay may takot. Ano nga ba ang naghihintay sa kanya sa lungsod ng mga estranghero? At sapat na nga ba ang isang susi para mabuksan ang isang nakaraang sadyang ibinaon sa limot? Ang Maynila ay hindi lungsod ng mga pangarap para kay Soline. Ito ay isang malawak at malupit na dagat ng mga estranghero na tila handang lumamon sa sinumang mahina. Ang init ng semento ay nanunuot sa kanyang manipis na tsinelas habang ang usok mula sa mga nagdaraang sasakyan ay humahalo sa amoy ng kalsada. Lumilikha ng isang hangyong nakakasuffocate sa kanyang paghinga. Sa bawat paghakbang niya sa mataong bangketa, dahan-dahang hinahaplos ni Soline ang kanyang tiyan na ngayon ay kapansin-pansin na ang paglaki. Ang maliit na buhay sa loob niya ang tanging dahilan kung bakit nananatiling nakatayo ang kanyang mga tuhod sa kabila ng pagod at gutom. Nanirahan siya sa isang maliit na silid sa dulo ng isang masikip na eskinita sa tondo, kung saan ang dingding ay gawa lamang sa pinagtagpi-tagping plywood. Upang mabuhay, tinanggap ni Soline ang lahat ng labada sa kanilang lugar. Ang kanyang mga kamay, na dati ay sanay sa paghawak ng pinong sinulid at karayom, ay naging magaspang at mapula dahil sa matapang na sabon at walang tigil na pagkuskos. Ang bawat patak ng pawis na dumadaloy sa kanyang noo ay simbolo ng kanyang sakripisyo. Minsan, sa gitna ng gabi, kapag ang katahimikan ay nababalot lamang ng mahinang pag-andap ng bumbilya, kinakausap niya ang kanyang dinadala. Kaya natin ito, anak. Hindi kita pababayaan gaya ng ginawa ng tatay mo. Ang bulong niya habang nakatingin sa lumang Filipiniana ng kanyang ina na maingat na nakatiklop sa itaas ng kanyang tanging maleta. Isang gabi, habang pauwi si Soline bitbit ang isang supot ng tinapay at ilang barya mula sa kanyang kinita. Naramdaman niya ang isang malamig na presensya sa kanyang likuran. Ang dilim sa eskinita ay tila mas naging makapal at ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang sirang poste ng ilaw sa dulo. Isang anino ang mabilis na sumulpot mula sa likod ng mga nakatambak na karton. Isang lalaki na nakatago ang muka sa ilalim ng isang madilim na jacket ang biglang humarang sa kanyang daan. "Ibigay mo sa akin ang bag mo, miss.
Huwag kang sisigaw kung ayaw mong masaktan. Ang mabilis at garalgal na utos ng lalaki. Niyakap ni Soline ang kanyang bag ng mahigpit. Naroon ang kanyang kaunting ipon at, higit sa lahat, ang antigong susing tanso na iniwan ng kanyang ina. Huwag, please. Wala akong pera rito. Para ito sa anak ko. Ang pagsusumamo niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, ngunit may halong determinasyon. Sa gitna ng kaguluhan, nang tangkaing agawin ng lalaki ang bag, isang matikas na figura ang lumabas mula sa kabilang dulo ng eskinita. Isang lalaking nakasuot ng maayos na polo, may dalang leather na briefcase, ang mabilis na namagitan. Ang kanyang mga kilos ay kalmado, ngunit puno ng awtoridad. Sa isang mabilis na pag-iwas at pagtabig, napilitan ang magnanakaw na bitawan ang bag ni Soline at mabilis na tumakbo palayo. Nawala sa dilim ng mga eskinita, napaupo si Soline sa semento. Ang kanyang paghinga ay mabilis at tila kinakapos. Ang kanyang bag ay bumuka at mula sa loob nito ay lumabas ang antigong susing tanso na kumislap ng tamaan ng mahinang liwanag mula sa poste. Ang lalaking tumulong sa kanya ay dahan-dahang lumapit at yumukod upang tulungan siyang makatayo. Inabot nito ang susi na nahulog sa lupa. "Are you okay, miss? Nasaktan ka ba?" Ang tanong ng lalaki sa isang baritono at malumanay na tinig. Tumingala si Soline at nagtagpo ang kanilang mga mata. Ang lalaki ay may matitigas na panga at mga matang tila nakakabasa ng kaluluwa. Ngunit may bakas ng kabutihan sa likod ng kanyang seryosong anyo. Siya si Attorney Renzo. Ngunit nang makita ni Renzo ang susing hawak niya, biglang nagbago ang ekspresyon nito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang kamay na may hawak sa susi ay tila nanigas sa hangin. "Saan mo nakuha ang susing iyan?" Ang tanong ni Renzo. Ang kanyang boses ay puno ng gulat at hindi makapaniwalang tono. Ito ang nawawalang susi ng Luzon Silk. "Who are you?" Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang pader. Si Soline ay naiwang nakatitig sa lalaking estranghero, habang ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis. Hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa multo ng nakaraan na tila muling nagpapakita sa gitna ng maruming lungsod ng Maynila. Ang gabi sa loob ng sasakyan ni Renzo ay nababalot ng isang uri ng katahimikang hindi nakakabingi, kundi puno ng mga tanong na naghihintay ng kasagutan. Habang binabaybay nila ang mga kalsada ng Binondo, kung saan ang mga lumang gusali ay tila mga bantay ng nakaraan, hindi mapigilan ni Soline na sulyapan ang lalaking nasa kanyang tabi. Si Renzo ay tahimik, ang kanyang mga kamay sa manibela ay matatag. Ngunit ang kanyang mga mata ay tila naglalayag sa malayo. Huminto sila sa harap ng isang kupas na bodega na gawa sa pulang ladrilyo. Ang amoy ng dagat at ng lumang kahoy ay humahalo sa hangin. Dahan-dahang kinuha ni Renzo ang susing tanso mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Soline. "This is it, Soline. Ang lugar na matagal nang naghihintay sa iyo," ang mahinang wika ni Renzo habang iginigiya siya patungo sa isang mabigat na pintuang kahoy. Nang ipasok ni Soline ang susi, ang tunog ng pag-ikot ng metal sa loob ng lumang kandado ay tila isang hininga ng nakaraang muling nabuhay. Ang pagbukas ng pinto ay naglabas ng amoy ng alikabok at ng isang pamilyar na bango. Ang bango ng tuyong sampagwita at mamahaling tela na laging amoy ng kanyang ina. Sa loob, sa ilalim ng mga puting kumot na puno ng alikabok, ay ang mga dambuhalang kaban na gawa sa nara. Hinawi ni Renzo ang isa sa mga kumot at doon ay tumambad ang mga balumbon ng sutla na tila humihinga pa rin ng liwanag sa kabila ng kadiliman. Ang iyong ina, si Amara, ay hindi lamang isang hamak na taga-borda sa vegan. She was the queen of textiles, the soul behind Luzon Silk. Ang kumpanyang ninakawan ng dangal at yaman ng mga taong akala niya ay kaibigan niya. Napahawak si Soline sa gilid ng isang kaban upang hindi siya tuluyang mabuwal. Ang bawat salita ni Renzo
ay tila isang piraso ng puzzle na dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Binuksan niya ang isa pang kahon at doon ay nakita niya ang mga sketch, mga guhit ng mga damit na tila gawa sa mga sinag ng araw, ang gintong hibla. Ito ang teknik na matagal nang itinuturing na nawala. Ang sining ng paghahabi na tanging ang kanyang ina lamang ang nakakaalam. Bakit mo ito ginagawa, Attorney Renzo? Bakit mo ako tinutulungan? Ang tanong ni Solini, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng pasasalamat at pagdududa. Humarap sa kanya si Renzo. Ang kanyang mukha ay lumambot sa ilalim ng iisang bumbilyang nagbibigay ng dilaw na liwanag sa silid. Dahil kung wala ang iyong ina, wala ako rito ngayon. Noong bata pa ako, nang mamatay ang aking ama at mawalan kami ng lahat, si Amara ang lihim na nagpaaral sa akin. She saw potential in a poor boy from the province. Ang utang na loob ko sa kanya ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. I promised her I would find you, Soline. I promised I would protect her legacy. Dahan-dahang lumapit si Soline sa isang maliit na lamesa sa dulo ng bodega. Doon, sa ibabaw ng mga tumpok ng papel, ay may isang nakatiklop na sobre na may nakasulat na pangalan niya sa sulat kamay ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib habang binubuksan ang liham. Ang bawat salitang nakasulat ay tila isang haplos mula sa kabilang buhay, puno ng pag-ibig ngunit may halong babala. Binasa niya ang huling bahagi ng liham ng tahimik, ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa nagbabadyang luha. Ngunit ang kanyang hininga ay biglang napatigil nang mabasa ang huling pangungusap na tila isang hula sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Isang babala na nagpabago sa tingin niya sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya, kabilang na ang mga taong iniwan niya sa vegan. Soline, my daughter, ang basa niya sa kanyang isipan. Huwag kang magtitiwala sa sino mang may markang rosa sa kaniyang puso dahil sila ang kumuha ng lahat sa atin. Tumingala si Soline at tumingin kay Renzo na noon ay seryosong nakatingin sa mga dokumento sa paligid. Ang babala ng kanyang ina ay tila isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang batok. Sino ang taong tinutukoy ni Amara? At paano niya malalaman kung sino ang tunay na kakampi sa mundong ito na puno ng mga maskara at kasinungalingan? Ang katahimikan sa loob ng bodega ay muling bumigat, habang ang mga anino ng mga tela sa dingding ay tila mga multong nagmamasid sa kanila. Sa bawat segundong lumilipas, ang takot ay dahan-dahang napapalitan ng isang matinding determinasyon. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan na nagdulot ng panibagong pangamba. Sapat na nga ba ang katotohanan ito para labanan ang kapangyarihan ni na Doña Cielo at Aris? O baka naman ang pagbubukas ng bodegang ito ay simula lamang ng isang mas malaking panganib na hindi pa niya handang harapin? Ang bawat sandali sa loob ng maliit at mainit na silid ng klinika sa Tondo ay tila isang taon para kay Soline. Ang amoy ng alkohol at lumang semento ay humahalo sa malagkit na hangin ng madaling araw. Ang kanyang mga daliri ay nakabaon ng malalim sa gilid ng bakal na kama. Ang kanyang mga kuko ay tila gustong bumaon sa matigas na metal sa bawat bugso ng matinding sakit na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Ang pawis ay walang tigil na umaagos mula sa kanyang noo, na nalaytay sa kanyang mga pisngi, na tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas dahil sa pagod. Hinga ng malalim, Soline. Malapit na. Nandito lang ako, hindi ako aalis sa tabi mo. Ang tinig ni Renzo ay naging kaisa-isang anchor ni Soline sa gitna ng unos ng sakit. Naramdaman niya ang malaki at mainit na palad ng lalaki na pilit na humahawak sa kanyang nanginginig na kamay. Hindi ito ang kamay ng isang asawa. Ngunit sa sandaling iyon, ang higpit ng kapit ni Renzo ay nagbigay sa kanya ng lakas na higit pa sa anumang pangako. Ang pag-aalaga ni Renzo sa nakalipas na mga buwan mula sa pagdadala ng masustansyang pagkain
hanggang sa pag-aayos ng mga papeles para sa kanyang panganganak ay naging isang tahimik na himala sa buhay ni Soline. Sa gitna ng kanyang paghihirap, ang bawat alaala ng pagtataksil ni Aris at ang malupit na mukha ni Doña Cielo ay tila mga aninong pilit na humihila sa kanya pababa. Ngunit sa bawat paghigpit ng kanyang tiyan, ang mukha ng kanyang ina na si Amara ang kanyang nakikita. Ang bawat hirap ay tila isang pagbabayad sa kasalanang hindi niya ginawa. Isang proseso ng paglilinis bago ang pagsilang ng isang bagong pag-asa. Isang matinis na tinig ang biglang pumunit sa katahimikan ng silid. Isang tinig na nagmula sa isang maliit at kulubot na nilalang na dahan-dahang inilapag sa dibdib ni Soline. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit, ang lahat ng pighati mula sa vegan at ang lahat ng pagod sa paglalaba sa ilalim ng mainit na araw ay tila naglaho. Ang init ng balat ng sanggol sa kanyang dibdib ay tila isang gamot na nagpatigil sa pagdurugo ng kanyang puso. Amaro! Ang mahinang bulong ni Solene, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa tindi ng emosyon. Ang pangalan mo ay Amaro. Ikaw ang aking buhay, ang aking ginto. Tumingin si Renzo sa mag-ina. Ang kanyang sariling mga mata ay nangingintab sa ilalim ng malamlam na ilaw. Dahan-dahan niyang inayos ang buhok na nakadikit sa basang noo ni Soline. He is beautiful. Soline, kamukha mo siya. At kamukha rin siya ng kaisa-isang babaeng hinangaan ko, si Amara. Ilang linggo matapos ang pagsilang, habang nakaupo si Soline sa gilid ng kama at pinagmamasdan ng kanyang anak na mahimbing na natutulog, isang kumatok sa kanyang pintuan. Si Renzo ay dumating, ngunit ang kanyang mukha ay hindi kasing seres ng dati. May hawak siyang isang balumbon ng dyaryo at isang sulat na galing sa vegan mula kay Aling Eden. May balita ako, Soline, at alam kong hindi ito magiging madali para sa'yo. Ang seryosong wika ni Renzo habang inilalapag ang sulat sa mesa. Binuksan ni Soline ang sulat. Ayon kay Aling Eden, ang ancestral house sa vegan ay tuluyan ng ginigiba upang bigyang daan ang itatayong hotel. Ngunit ang mas masakit na balita ay ang nakatakdang kasal ni Aris at Liza. Sa susunod na buwan, isang engrandeng pagdiriwang na gagamitin ni Aris para sa kanyang kampanya sa politika. Ang balita ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa nagbabaga pa ring sugat ni Soline. Niyakap ni Soline ang kanyang anak nang mas mahigpit. Ang kanyang mga mata ay unti-unting naging matigas at puno ng determinasyon. Hindi na siya ang Soline na umiiyak sa gitna ng ulan sa sementeryo. Ang bawat tahi ng kanyang ina, ang bawat sakripisyo ni Renzo, at ang bawat hikbi ni Amaro ay naging mga sinulid na humahabi sa isang bagong katauhan. Hayaan mo silang magdiwang sa ngayon, Renzo. Ang malamig na wika ni Soline habang nakatingin sa kawalan. Dahil sa bawat sandali na lumilipas, inihahanda ko na ang aking pagbabalik. Hindi lang para sa akin, kundi para sa anak ko na itinuring nilang basura. Ngunit sa likod ng kanyang matapang na pananalita, isang takot ang dahan-dahang gumagapang sa kanyang isipan. Paano kung sa kanyang paghahanap ng hustisya ay tuluyan na niyang mawala ang natitirang kabutihan sa kanyang puso? At ano nga ba ang tunay na balak ni Renzo, ang lalaking tila palaging naroon sa bawat kanto ng kanyang buhay? Ang gabi sa Maynila ay tila hindi marunong magpahinga. Ngunit sa loob ng maliit na silid ni Soline, ang tanging maririnig ay ang mahinang paghinga ni Amaro at ang marahang paglipat ng mga pahina ng isang lumang talaarawan. Ang bawat pahina ay tila naglalabas ng amoy ng lumang tinta at tuyong rosas, mga alaalang matagal nang ibinaon sa limot. Ngunit ngayon ay muling nagigising sa ilalim ng malamlam na ilaw ng bumbilya. Ang bawat salitang nakasulat sa sulat kamay ng kanyang ina ay tila isang tinig na bumubulong mula sa kabilang buhay, puno ng pangarap na nauwi sa pagtataksil. Cielo, akala ko ay kapatid na ang turingan natin.
Ang simula ng isang entry na isinulat ni Amara, 20 taon na ang nakalilipas. Sa bawat pangungusap, nabuo sa isipan ni Solen ang larawan ng dalawang dalagang magkaibigan, si Amara na puno ng talento at si Cielo na laging nasa kanyang anino. Ngunit sa likod ng mga ngiti at yakap, may isang laso na dahan-dahang kumakalat sa puso ni Cielo, ang selos. Selos sa sining ng paghahabi na tanging si Amara lamang ang nakakagawa. At selos sa atensyong ibinibigay ng lahat sa Reyna ng Luzon Silk. Nanginig ang mga daliri ni Solen nang mabasa niya ang tungkol sa gabi ng aksidente. Hindi pala iyon isang simpleng sakuna sa kalsada. Sinabutahin ni Cielo ang sasakyan ni Amara matapos nitong nakawin ang mga orihinal na disenyo ng gintong hibla. Ninakaw ni Cielo ang pagkakakilanlan ng kanyang ina. Ginamit ang mga disenyo nito para itayo ang sariling imperyo at hinayaan ang kaibigan na mabulok sa hirap at takot. Ang bawat salita ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa puso ni Solen. Ang babaeng naging dahilan ng paghihirap ng kanyang ina ay ang parehong babaeng tumapak sa kanyang dangal sa Vigan. "Madam, kailangan niyo po itong makita." Ang mahinang boses ni Renzo mula sa pintuan ang pumutol sa kanyang pagbabasa. Pumasok ang lalaki, bitbit ang isang tablet. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala at galit. Ipinakita ni Renzo ang isang balita sa social media. Isang video ng groundbreaking ceremony sa Vigan. Naroon si Aris, nakasuot ng barong at may malapad na ngiti. Katabi si Liza na tila isang reyna sa kanyang tabi. Sa likod nila ay ang ancestral house, ang tahanan kung saan lumaki si Solen, ang lugar kung saan bawat sulok ay may amoy ng kalinga ng kanyang ina. Ang mga dambuhalang makina ay nagsisimula nang gibain ang mga dingding na gawa sa matitigas na kahoy. Gagawin itong isang luxury hotel, ang magiging centerpiece ng kampanya ni Aris para sa pagkaalkalde. Ginigiba nila ang lahat, Renzo. Ang basag na tinig ni Solen habang nakatingin sa screen. Ang mga alaala ni nanay, ang tanging natitira sa akin, ginagawa nilang negosyo para sa kanilang ambisyon. Lumapit si Renzo at dahan-dahang kinuha ang tablet mula sa kamay ni Solen. Hindi lang alaala ang ginigiba nila. Solen, ginigiba nila ang huling ebidensya ng kanilang kasalanan. Pero nakalimutan nila ang isang bagay. Ang tunay na Luzon Silk ay hindi nasa mga dingding na yon. Narito ito, itinuro ni Renzo ang talaarawan at ang susing tanso. At narito ito, itinuro niya ang puso ni Solen. Tumayo si Solen. Ang kanyang tindig ay hindi na tulad ng dati. Ang bawat hikbi niya ay napalitan ng isang malamig na katahimikan. Tumingin siya kay Amaro na mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay sa bagyong nagaganap sa labas. Ang bawat hibla ng pagtataksil ni na Cielo at Aris ay naging isang matibay na sinulid na ngayon ay nagbubuklod sa kanyang bagong layunin. "Renzo, ituro mo sa akin ang lahat." Ang wika ni Solen, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng dilaw na ilaw. "Ituro mo sa akin kung paano patakbuhin ang kumpanya. Ituro mo sa akin kung paano muling buhayin ang gintong hibla. Hindi ko sila papatayin gamit ang kamay ko, ngunit sisiguraduhin kong sa bawat tagumpay ko, mararamdaman nila ang unti-unting pagkabulok ng kanilang pangalan." Isang tanong na lamang ang natitira sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang guho ng kanyang nakaraan sa screen. Paano niya mapoprotektahan ang kanyang anak sa mundong puno ng mga lobong nagpapanggap na tupa? At sapat na nga ba ang galit para dalahin siya sa rurok ng tagumpay nang hindi nawawala ang sarili niyang kaluluwa? Lumipas ang 5 taon na tila ba isang mahabang panaginip na hinabi mula sa dugo, pawis at mga luhang natuyo na sa pisngi ni Solen. Sa loob ng isang prestihiyosong atelier sa Makati, ang amoy ng mamahaling pabango at bagong gupit na sutla ay humahalo sa liwanag na nagmumula sa malalaking bintanang salamin. Ang dating mga kamay na puno ng sugat mula sa pagkuskos ng labada ay naging matatag at bihasa na ngayon sa paghawak ng pinakamahalagang sinulid sa buong bansa.
Si Soline ay wala na. Ang nakatayo sa gitna ng silid ay si Madame Sol, ang misteryosong utak sa likod ng tatak na Ora de Phoenix. Dahan-dahang hinahaplos ni Soline ang isang tela na nakasampay sa manikin. Ang bawat hibla nito ay tila kumikinang, isang teknik ng paghahabi na tinatawag na gintong hibla na kinuha niya mula sa mga nakalimutang disenyo ng kanyang ina. Sa ilalim ng liwanag, ang mga gintong sinulid ay tila mga buhay na ugat na naglalabas ng sariling ningning. Ito ang kanyang sining, ang kanyang sandata, at ang kanyang pahayag sa mundong minsan nang nagtaboy sa kanya. Mommy, look! I drew a phoenix too. Ang masayang tinig ni Amaro ay pumutol sa malalim na pag-iisip ni Soline. Ang 5 taong gulang na bata ay patakbong lumapit sa kanya, bit-bit ang isang pirasong papel na puno ng makukulay na guhit. Sa bawat ngiti ng kanyang anak, nakikita ni Soline ang mukha ng katarungan. Si Amaro ang kanyang lakas, ang munting anghel na nagpaalala sa kanya na sa kabila ng lahat ng dumi ng nakaraan, may nananatiling dalisay. It's beautiful, anak, just like your lola's works. Ang malumanay na wika ni Soline habang kinakarga ang bata at hinahalikan ito sa noo. Isang mahinang pagkatok sa pinto ang nagpalingon sa kanila. Pumasok si Renzo, na ngayon ay hindi na lamang abogado, kundi ang tumatayong kanang kamay at protektor ng kanilang munting pamilya. Nakasuot siya ng isang dekalidad na Amerikana. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malambot tuwing nakatingin kay Soline. Everything is set, Madame Sol. Ang Ora de Phoenix ay ang pinaka-inaabangang brand sa bansa ngayon. Ang ulat ni Renzo, ang kanyang boses ay may halong pagmamalaki. But more than the business, I have something here that you've been waiting for. Inilapag ni Renzo ang isang itim na sobre sa ibabaw ng lamesang Nara. Ang sobre ay may tatak na ginto, isang formal na imbitasyon para sa Philippine Heritage Grand Gala, ang pinakamalaking kaganapan sa mundo ng fashion at politika sa buong Pilipinas. Dahan-dahang binuksan ni Soline ang sobre at ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang listahan ng mga pangunahing sponsor at tagapanguna ng nasabing kaganapan. Sa pinakaitaas na bahagi ng papel, nakasulat ang pangalan ng pundasyong pinamumunuan ni Doña Cielo at ang pangalan ng punong abala, Aris, ang kasalukuyang kinatawan at kandidato para sa mas mataas na posisyon sa gobyerno. Ang kanilang mga pangalan ay tila mga lason na muling nagpakulo sa dugo ni Soline. The stage is ready, Soline. Ang mahinang bulong ni Renzo habang nakatingin sa kanya ng may seryosong ekspresyon. Ikaw ang napiling pangunahing designer para sa finale ng show. This is the moment you've been weaving for 5 long years. Ang tanong, handa ka na bang ipakita sa kanila kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng gintong hibla? Tumingin si Soline sa salamin, sa sarili niyang refleksyon na punong-puno ng awtoridad at ganda. Malayo sa basang babaeng iniwan sa sementeryo noon. Ang kanyang mga daliri ay humigpit sa hawak na imbitasyon, sapat na para bahagyang mayupi ang papel. Ang muling pagkikita ay hindi na maiiwasan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang luluhod sa putikan. Isang matinding kaba at pananabik ang humalo sa kanyang dibdib, habang ang isang katanungan ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Handa na nga ba siyang harapin ang lalaking ama ng kanyang anak? Ang lalaking pumatay sa kanyang puso at ang matandang babaeng pumatay sa kanyang ina? O baka naman ang pag-akyat niya sa entablado ay maging mitya lamang ng isang panibagong trahedyang hindi niya inaasahan? Ang bawat liwanag mula sa dambuhalang mga chandelier sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Hotel ay tila mga bituing nagnanais sumaksi sa isang pagtatanghal ng kapangyarihan at yaman. Ang bango ng mga sariwang bulaklak ay humahalo sa amoy ng mamahaling alak, habang ang mga tawanan ng mga elitistang panauhin ay tila mga basag na kristal na naglalakbay sa hangin. Sa gitna ng karangyaang ito,
Dahan-dahang pumasok ang isang babaeng tila nagmula sa isang panaginip. Si Madame Sol ay nakasuot ng isang itim na gown na may mga burdang gintong phoenix sa laylayan at ang kanyang muka ay natatakpan ng isang eleganteng maskara na gawa sa pinong lace at tanso. Ang bawat pagtama ng kanyang takong sa makintab na marmol na sahig ay tila isang matatag na ritmo ng isang pusong handa ng maningil. Sa kanyang tabi, si Renzo ay nakasuot ng isang tuxedo na lalong nagpatingkad sa kanyang pagkalalaki at awtoridad. Ramdam ni Soline ang init ng siko ni Renzo kung saan siya nakakapit. Isang tahimik na paalala na hindi siya nag-iisa sa labanang ito. Relax, Soline. You are the star of this night. Ang mahinang bulong ni Renzo na halos hindi marinig sa gitna ng tugtog ng mga biolin na tila naglalayag sa bawat sulok ng silid. Sa kabilang bahagi ng ballroom, nakita niya sila. Si Aris na ngayon ay mas mukhang kagalang-galang sa kanyang barong, ngunit ang mga mata ay nananatiling gutom sa kapangyarihan. Sa tabi nito ay si Liza na punong-puno ng mga alahas na tila sumisigaw ng karangyaan, at si Doña Cielo na nakaupo sa isang silya na tila isang reynang nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Ang galit sa dibdib ni Soline ay tila isang bulkang nagbabadyang sumabog. Ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang muka sa likod ng maskara. I'd like to introduce our guest of honor for tonight, ang anunsyo ng MC na bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. The creative genius behind Aura de Phoenix, the woman who brought back the golden thread, Madame Sol. Ang lahat ng mata ay lumingon sa kanya, kabilang na ang mga mata ni Aris. Dahan-dahang lumapit si Aris sa kanila. Ang kanyang muka ay puno ng paghanga at kuryosidad. Hindi niya nakikilala ang babaeng nasa harap niya, ngunit may isang bagay sa aura ni Madame Sol na tila humihila sa kanya. It's an honor to meet the legendary Madame Sol, ang wika ni Aris habang kinuha ang kamay ni Soline at dahan-dahang hinalikan ang likod nito. Your work is truly magnificent. It's rare to see someone with such familiar talent. Naramdaman ni Soline ang panginginig ng kanyang mga daliri sa loob ng guwantes, ngunit hindi niya binawi ang kanyang kamay. Sa halip, tinitigan niya si Aris sa mga mata, sa likod ng kanyang maskara. Ang lapit ni Aris ay nagpaalala sa kanya ng mga gabing dati ay magkayakap sila, bago ang lahat ng panlilinlang. Thank you, Congressman. Ang malamig na sagot ni Soline. Ang kanyang boses ay binago niya ng kaunti upang maging mas malalim at misteryoso. I believe talent is something that is inherited, especially when it comes from a legacy that was almost stolen. Bahagyang kumunot ang noo ni Aris. Tila sinusuri ang bawat salita ni Madame Sol. Sa pagkakataong yon, lumapit si Liza. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagduda at selos habang nakatingin sa atensyong ibinibigay ng kanyang asawa sa misteryosong designer. Honey, who is she? Ang tanong ni Liza. Ang kanyang tinig ay may halong pilit na lambing. And Madame Sol? What a unique scent you have. It's very provincial. Hindi sumagot si Soline, ngunit si Renzo ang sumalo sa usapan. Madame Sol uses a signature scent inspired by the blooms of vegan. It's called Luksang Sampaguita. Truly a masterpiece, right? Nang marinig ang salitang vegan at sampaguita, tila nanigas si Aris. Lumapit pa siya ng kaunti kay Soline. Ang kanyang hininga ay halos dumampi sa gilid ng maskara nito. May isang alaala na tila gustong kumawala sa kanyang isipan. Ang amoy ng ulan sa sementeryo. Ang amoy ng babaeng itinapon niya sa putikan. May pamilyar sa iyong pabango, madam. Ang mahinang bulong ni Aris, ang kanyang mga mata ay naniningkit habang pilit na inaaninag ang mukha sa likod ng lace. Tila amoy ng mga bulaklak sa vegan na matagal ko nang hindi nalalanghap. Have we met before? Ang kaba sa dibdib ni Soline ay tila isang tambol na nagngangalit, habang ang mukha ni Aris ay nasa harap na niya. Alam niyang isang maling galaw lamang ay maaaring mabunyag ang lahat. Ngunit bago pa man makasagot si Soline,
Isang mahigpit na hawak sa kanyang balikat mula kay Renzo ang nagpabalik sa kanya sa realidad. "I'm afraid Madame Sol is very busy tonight, Congressman." Ang matikas na singit ni Renzo. "We have to prepare for the final walkthrough." Habang naglalakad palayo si Solene kasunod ni Renzo, naramdaman niya ang titig ni Aris na nakatali sa kanyang likuran. Ang bawat hakbang niya ay tila pagtakas sa isang apoy na muntik na siyang lamunin. Ngunit sa bawat segundong lumilipas, ang takot ay napapalitan ng isang masidhing pananabik. Alam ni Solene na nagsisimula pa lamang ang laro. Ngunit sapat na nga ba ang maskara para itago ang katotohanang sumisigaw sa kanyang buong pagkatao? At hanggang kailan kakayanin ni Aris ang pag-aalinlangang dahan-dahang kumakain sa kanyang isipan? Hindi basta-basta nagpapakita ang isang multo kung wala itong nais bawiin si Yelo. At ang Madam Sol na yan, may dala siyang malamig na simoy ng hangin na matagal na nating ibinaon sa limot. Ang tinig ni Doña Cielo sa loob ng kanyang madilim na opisina ay tila isang babala ng paparating na unos. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga daliri sa ibabaw ng lamesang mahogan niya ay nagpapakita ng labis na pagkabahala. Sa harap niya, si Liza ay hindi mapakali. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang mamahaling bag habang ang selos ay dahan-dahang kumakain sa kanyang sistema. Ang bawat sulyap ni Aris kay Madam Sol noong gabing iyon ay tila mga saksak sa dangal ni Liza. Isang uri ng atensyong hindi niya kailanman nakuha mula sa kanyang asawa kahit sa loob ng 5 taon nilang pagsasama. "Mommy Cielo, Aris is becoming obsessed with her." Kahit sa pagtulog, parang may binubulong siyang pangalan na hindi ko maintindihan. Ang reklamo ni Liza, ang kanyang boses, ay nanginginig sa pagitan ng galit at takot. And that golden thread? Paanong nagkaroon siya ng ganoong klaseng sining? Sabi niyo, tayo lang ang may hawak ng sikretong yon. Tumingin ng matalim si Doña Cielo sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga matang nagmamasid. "Yun ang aalamin natin, Liza. Nagpadala na ako ng mga tao para bantayan ang bawat galaw niya. Walang lihim na hindi nabubunyag sa ilalim ng aking mga mata." Habang nagaganap ang pag-uusap na yon sa mansyon, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng tago at ligtas na atelier ng Aura de Phoenix, isang payapang eksena ang nababalot ng panganib. Si Amaro ay masayang naglalaro sa sahig, ginagamit ang mga tira-tirang tela para gumawa ng mga maliliit na hayop. Ang kanyang mga tawa ay tila mga kampanang nagbibigay ng buhay sa seryosong silid. Si Solene ay abala sa pag-aayos ng mga huling detalye ng kanyang koleksyon, ngunit ang bawat pagdaan ng isang sasakyan sa labas ay nagdudulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng atelier. Ang pagbaba ng bintana nito ay hindi lumikha ng anumang tunog, ngunit ang presensya ng taong nasa loob ay tila isang malamig na kamay na humahaplos sa batok ni Solene. Isang lalaking nakasuot ng madilim na salamin ang kumuha ng larawan ni Amaro habang ang bata ay nakadungaw sa bintana. Mabilis na kumilos si Renzo. Ang kanyang mga hakbang ay matatag at mabilis patungo sa pinto. "Solen, ilayo mo si Amaro sa bintana." Ngayon din, ang seryosong utos ni Renzo. Ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa papalayo ng sasakyan. Niyakap ni Solene ang kanyang anak ng mahigpit. Ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa bilis ng tibok. "Nahanap na ba nila tayo, Renzo? Is Amaro in danger?" Umiling si Renzo at hinawakan ang balikat ni Solene. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pader na humaharang sa anumang banta. "Hindi ko hahayaang may mangyaring masama sa inyo. I have my men outside, pero kailangan nating mas maging maingat. Cielo is desperate, at ang mga taong desperado ay gumagawa ng mga bagay na hindi natin inaasahan." Kinabukasan, habang wala si Solene sa kanyang opisina, isang anino ang dahan-dahang pumasok sa loob. Si Liza,
Gamit ang kanyang koneksyon at pera, ay nakahanap ng paraan para makapasok sa pinakasekretong bahagi ng atelier. Ang bawat pagbukas niya ng mga drawer ay tila isang pagnanakaw sa katahimikan. Naghahanap siya ng kahit anong ebidensya na maglalantad sa tunay na pagkatao ni Madam Sol. Sa ilalim ng isang tumpok ng mga lumang sketch, naramdaman ng mga daliri ni Liza ang isang matigas na karton, isang lumang larawan. Dahan-dahan niya itong itinaas sa ilalim ng liwanag. Ang kanyang hininga ay biglang napatigil at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng gulat. Sa larawan, makikita ang isang mas batang Soline, suot ang kanyang simpleng damit taga-borda sa vegan. Hawak ang isang sanggol na ang mga mata ay kaparehong-kapareho ng mga mata ng batang nakita niya sa atelier kanina. Inihambing ni Liza ang larawan sa isang poster ni Madam Sol na nasa dingding. Ang bawat anggulo ng mukha, ang hugis ng mga labi at ang kinang ng mga mata, lahat ay tumutugma. Ang misteryosong Madam Sol na kinababaliwan ng kanyang asawa at kinatatakutan ni Doña Cielo ay walang iba kundi ang babaeng itinapon nila sa putikan 5 taon na ang nakalilipas. Ikaw? Ang mahinang bulong ni Liza, ang kanyang boses ay punong-puno ng puot at hindi makapaniwalang tono habang nanginginig ang kanyang kamay na hawak ang larawan. Paanong nangyaring buhay ka pa? At paanong nagawa mong bumalik ng ganito? Ang katahimikan sa loob ng opisina ay tila naging isang mabigat na presyur na gustong sumabog. Sa labas, narinig ni Liza ang mga yabag ng sapatos ni Soline na paparating. Ang tunog ng pagpihit ng kandado sa pinto ay tila isang hatol ng kamatayan. Habang dahan-dahang bumubukas ang pinto, si Liza ay nanatiling nakatayo sa gitna ng silid. Hawak ang katotohanang wawasak sa lahat. Ano ang gagawin ni Liza sa impormasyong ito? At handa na nga ba si Soline na harapin ang pagkabunyag ng kanyang lihim bago pa man dumating ang gabi ng kanyang huling paghihiganti? Ang bawat hinga ni Soline sa likod ng makapal na kurtina ng entablado ay tila isang panalangin at isang sumpa. Sa labas, ang ugong ng mga boses ng pinakamakapangyarihang tao sa bansa ay tila isang dambuhalang alon na naghihintay na sumunggab. Ang amoy ng hairspray, mamahaling tela, at ang matapang na kaba sa kanyang dibdib ay humahalo sa lamig ng aircon na tila nanunuot sa kanyang mga buto. Hawak ni Renzo ang kanyang nanginginig na kamay. Ang higpit ng kapit nito ay nagsilbing tanging anchor ni Soline sa gitna ng nagngangalit na emosyon. This is it, Soline. Ang lahat ng hirap mo sa loob ng 5 taon, ang bawat patak ng luha mo sa vegan, dinala ka sa sandaling ito. Don't let them win again. Ang mahinang bulong ni Renzo, ang kanyang tinig ay puno ng tiwala na tila isang mainit na liwanag sa madilim na backstage. Nagsimula ang tugtog ng mga biyulin, isang malungkot at madamdaming himig na tila umiiyak para sa mga pusong sugatan. Ang nakabubulag na liwanag ng mga spotlight ay tumama sa runway at ang unang modelo ay lumabas. Ang suot nito ay isang puting-puting gown na may burda ng 2 magkaibigan, ngunit sa likuran, may isang itim na anino na tila handang sumakal. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mata ay puno ng kuryosidad sa kakaibang sining na ipinapakita ni Madam Sol. Sumunod ang mga damit na unti-unting nagpapakita ng dilim. Isang telang may disenyo ng isang ahas na nakapulupot sa isang pusong ginto at isang gown na tila may mga mantsa ng dugo sa laylayan na gawa sa pulang sutla. Sa VIP section, ang mukha ni Doña Cielo ay unti-unting nawawalan ng kulay. Ang bawat disenyo ay tila isang pahina ng kanyang sariling lihim na dahan-dahang binubuklat sa harap ng mundo. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi na niya maikubli habang nakatingin sa entablado. Ano ang ibig sabihin nito, Aris? Ang garalgal na tanong ni Cielo sa kanyang anak. Ang kanyang boses ay puno ng takot. Si Aris ay nanatiling nakatitig sa runway. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagngangalit sa loob ng kanyang dibdib. Ang bawat disenyo
ay nagpapaalala sa kanya ng isang bagay na pilit niyang kinalimutan. Ang bawat kasinungalingang binuo niya laban sa kaisa-isang babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Sa tabi niya, si Liza ay tila isang estatwa. Ang larawang nakuha niya sa atelier ni Madame Sol ay mahigpit niyang hawak sa ilalim ng kanyang lamesa. Ang kanyang mga kuko ay bumaon na sa palad dahil sa tindi ng selos at takot. Ang huling bahagi ng show ay nagsimula sa pagpatay ng lahat ng ilaw. Sa gitna ng katahimikan, isang solong spotlight ang tumama sa dulo ng runway. Lumabas ang bidet model na suot ang orihinal na Filipiniana ni Amara. Ang gintong hibla ay tila nagliliwanag ng sarili nitong apoy. Naglalabas ng isang ningning na hindi kayang tapatan ng anumang alahas sa silid. Sa sandaling iyon, tumayo si Renzo mula sa kanyang upuan at lumakad patungo sa gitna. Hawak ang isang makapal na folder. Ladies and gentlemen, ang malakas at matatag na tinig ni Renzo na bumasag sa musika. Ang sining na nakikita ninyo ngayon ay hindi lamang tungkol sa ganda. Ito ay tungkol sa katotohanan. Katotohanan tungkol sa pagnanakaw ng ari-arian, tax evasion, at ang sistematikong pagsira sa buhay ng isang inosenteng pamilya. Lahat ng ebidensya ay narito. Ang gulo ay nagsimulang kumalat sa loob ng ballroom. Ang mga kamera ng media ay sabay-sabay na humarap sa kinaroroonan ni Aris at Doña Cielo. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahang lumabas si Madame Sol mula sa likod ng kurtina. Ang kanyang bawat hakbang ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga taong nasa harap niya. Huminto siya sa gitna ng runway, sa harap mismo ni Aris at Doña Cielo. Dahan-dahang itinaas ni Solin ang kanyang mga kamay at tinanggal ang maskarang lace na matagal na naghubli sa kanyang mukha. Ang kanyang mga mata, na puno ng apoy at pait, ay direktang tumitig sa mga mata ni Aris. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang pader na bumagsak sa kanilang lahat. Ako ang asawang itinapon niyo sa putikan. 5 taon na ang nakalilipas. Ang malamig at matalim na tinig ni Soline na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng ballroom. Ako ang anak ng babaeng ninakawan niyo ng dangal at buhay. Ngayong gabi, tapos na ang inyong pagkukunwari. Binabawi ko na ang lahat ng sa akin. Ang mukha ni Aris ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Si Doña Cielo ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mababaw at mabilis. Ang lahat ng kanilang itinatag na imperyo ng kasinungalingan ay tila isang tore ng buhangin na dahan-dahang gumuho sa isang iglap. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, nakita ni Solane ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Si Liza na may hawak na isang bagay sa kanyang likuran ay dahan-dahang tumatayo na may kakaibang kinang sa kanyang mga mata, sangkinang ng isang taong wala na ring mawawala. Ano ang gagawin ni Liza sa gitna ng pagbagsak na ito? At handa na nga ba si Solane sa huling ganti ng isang nasugatang kaaway? O baka naman ang kanyang pagbubunyag ay maging mitya ng isang mas madugong katapusan na hindi niya kailanman inakala. Ang bawat kislap ng mga kamera ng media ay tila mga matatalim na kidlat na tumatama sa mukha ni Aris at Doña Cielo. Nilalantad ang bawat guhit ng takot at kahihiyan sa harap ng buong bansa. Ang bulwagan na kanina lamang ay puno ng paghanga ay napalitan ng isang nagngangalit na dagat ng mga bulungan at boses na humihingi ng paliwanag. Ang amoy ng mamahaling pabango ay tila naging malapot at nakakasuffocate, habang ang mga gwardya at ilang mga lalaking nakauniporme ay dahan-dahang pumasok sa bulwagan. Ang kanilang mga yabag sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Hindi totoo ito. Kasinungalingan ang lahat ng yan. Ang sigaw ni Doña Cielo, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng nerbiyos habang pilit niyang itinatago ang nanginginig niyang mga kamay sa likod ng kanyang mamahaling gown. Ngunit ang bawat salita niya ay tila hangin lamang na walang saysay habang ipinapakita ni Renzo sa malaking screen ang mga dokumento ng pekeng pirma
at ang mga tago at iligal na transaksyon ng kanilang kumpanya. Sa gitna ng kaguluhan, si Liza ay biglang humiwalay sa tabi ni Aris. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng puot ay biglang nagbago. Naging isang maskara ng pagkukunwari at takot para sa sariling kapakanan. I have nothing to do with this. Aris and his mother planned everything. Sila ang nag-utos sa akin na gumawa ng mga kwento laban kay Soline. Ang malakas na deklarasyon ni Liza. Ang kanyang tinig ay nanginginig. Habang itinuturo ang lalaking dati, ay katuwang niya sa lahat ng kasamaan. Napatingin si Aris kay Liza. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang sakit at pagtataksil. Sa isang saglit, ang lahat ng kanyang pangarap sa politika, ang kanyang ambisyon na maging makapangyarihan, ay tila isang dambuhalang tore ng buhangin na gumuho dahil sa isang malakas na ihip ng hangin. Ang mga taong dati ay yumuyukod sa kanya ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may pandidiri. Dahan-dahang lumapit si Renzo kay Aris. Hawak ang isang huling papel na magsisilbing huling pako sa kabaong ng kanyang dangal. And one more thing, Congressman. This is the official DNA result of Amaro. He is your biological son. Ang batang itinanggi mo at itinuring mong basura ay ang sarili mong laman at dugo. Ang bawat salita ni Renzo ay tila isang malakas na dagok sa dibdib ni Aris. Napatingin siya kay Soline na noon ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang muka ay tila isang estatwa ng katarungan. Maganda, matatag, ngunit malamig. Ang bawat luhang iniyak ni Soline sa vegan ay tila bumalik kay Aris sa anyo ng isang matinding pagsisisi na ngayon ay lumulunod sa kanya. Soline, please. Ang mahinang garalgal ni Aris, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng mga reporter. Dahan-dahang lumabas ang mga pulis at hinawakan si Doña Cielo sa braso. Ang matandang babae ay nagpumiglas, ang kanyang mga hiyas ay tila kumakalansing sa bawat galaw niya. Ngunit ang kanyang kapangyarihan ay tuluyan ng naglaho. Habang hinihila siya palayo, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Soline, isang titig na puno ng pagkatalo at dahan-dahang pagkawala ng katinuan. Naiwan si Aris sa gitna ng runway, mag-isa sa ilalim ng nakabubulag na spotlight. Ang lahat ng tao ay nagsimulang mag-alisan. Iniwan siyang lalong lugmok sa kanyang kinatatayuan. Sa huling pagkakataon, dahan-dahang lumakad si Aris patungo kay Soline. Ang bawat hakbang niya ay tila isang paghila sa isang mabigat na pasanin. Nang makalapit siya, ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Dahan-dahang lumuhod si Aris sa paanan ni Soline. Ang kanyang noo ay dumiit sa malamig na marmol ng entablado. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bawat pigil na hikbi at ang kanyang mga kamay ay pilit na gustong humawak sa laylayan ng gown ni Soline, ngunit hindi niya magawa dahil sa tindi ng hiya. Patawarin mo ako, Soline. Ang laki ng pagkakamali ko. Nagmakaawa ako sa'yo. Bumalik ka na sa akin. Para sa anak natin. Patawarin mo ako. Ang pagsusumamo ni Aris, ang bawat salita ay tila isang dalangin ng isang taong huli na ang lahat. Tiningnan ni Soline ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan. 5 taon na ang nakalilipas, siya ang nasa posisyong ito, nagmamakaawa sa gitna ng ulan. Ngayon, ang mundo ay bumaligtad. Ang hapdi sa kanyang puso ay naroon pa rin, ngunit ang galit ay napalitan na ng isang malalim at tuyong pagod. Hahanapin nga ba ni Soline sa kanyang puso ang puwang para sa isang taong winasak ang kanyang buhay? O ang pagluhod bang ito ni Aris ay sapat na kabayaran para sa lahat ng sinulid ng sakit na kanyang hinabi sa loob ng mahabang panahon? Ang bawat paghakbang ni Soline sa loob ng pasilyo ng kulungan ay tila paglalakad sa isang daanang puno ng mga anino ng nakaraan. Ang amoy ng lumang bakal at matapang na panlinis ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang matinding kaibahan sa bango ng mga mamahaling tela at pabango
na kinalakihan niya sa Maynila. Sa likod ng makapal na salamin, nakita niya ang isang babaeng halos hindi na niya makilala. Si Doña Cielo ay wala na ang dating ningning. Ang kanyang buhok ay tila mga tuyong damo at ang kanyang mga mata ay tila mga uling na nawalan na ng apoy. Dahan-dahang naupo si Soline at hinawakan ng telepono. Tiningnan niya ang matandang babae na dati ay nagpahirap sa kanya at sa kanyang ina. Walang galit sa mga mata ni Soline, tanging isang malalim na pakiramdam ng kalayaan ang nananahan sa kanyang dibdib. Ang bawat lason na ibinuga ni Cielo noon ay tila nawalan na ng talim sa harap ng katarungang nakamit ni Soline. Hindi ako naparito para kutyain ka, Cielo. Ang malumanay na wika ni Solen, ang kanyang boses ay matatag at walang bakas ng panginginig. Naparito ako para sabihing tapos na ang lahat. Ang Luzon Silk, ang dangal ng aking ina, at ang kinabukasan ng aking anak. Lahat iyon ay nabawi ko na. Ngunit higit sa lahat, naparito ako para ipakita sa iyo na sa kabila ng lahat ng ginawa mo, hindi mo ako nagawang maging katulad mo. Nanatiling tahimik si Cielo, ang kanyang mga labi ay nanginginig, ngunit walang salitang lumalabas. Sa huling pagkakataon, tinalikuran ni Soline ang madilim na silid na yon. Iniwan ang lahat ng pait sa likod ng mga rehas na bakal. Ang bawat hakbang niya palabas ay tila pagtanggal sa isang mabigat na pasanin na matagal niyang dinala. Ilang araw matapos ang pagbisitang yon, natagpuan ni Soline ang sarili sa isang lugar na tila huminto ang oras. Ang vegan ay nananatiling saksi sa kanyang pagkabata at sa kanyang pagbagsak. Ang amoy ng bagong lutong empanada at ang tunog ng mga kalesa na tumatakbo sa mga kalsadang gawa sa bato ay tila isang yakap mula sa nakaraan. Ang ancestral house na dati ay halos gumuho na ay dahan-dahan nang itinatayo muli sa ilalim ng pamamahala ng Ora de Phoenix. Hindi na ito magiging isang hotel ng mga sakim, kundi isang museo at paaralan para sa mga susunod na henerasyon ng mga taga-Borda. Naglakad si Soline patungo sa sementeryo, bitbit ang isang malaking kumpol ng mga puting rosas at sampagita. Ang ulan ay hindi na bumubuhos. Sa halip, ang sikat ng araw ay tila isang gintong kumot na bumabalot sa bawat puntod. Huminto siya sa harap ng himlayan ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang inilapag ang mga bulaklak sa ibabaw ng marmol na ngayon ay malinis at may nakaukit na pangalang Amra, ang reyna ng gintong hibla. Nanay, nakauwi na po tayo. Ang mahinang bulong ni Soline habang ang hangin ay marahang humahaplos sa kanyang mukha. Tila isang haplos ng pagsang-ayon mula sa kabilang buhay. Sa di kalayuan, nakita ni Soline si Renzo na kalaro si Amaro sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ang tawa ng kanyang anak ay tila isang himig ng pag-asa na pumupuno sa buong sementeryo, binubura ang bawat alaala ng pighati. Lumapit si Renzo sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Ang pagiging matatag ni Renzo sa loob ng 5 taon ay naging kaisa-isang pundasyon ni Soline sa bawat sandali ng kanyang pag-aalinlangan. Everything feels right now, doesn't it? Ang tanong ni Renzo habang dahan-dahang hinahawakan ang kamay ni Soline. Ang init ng kanyang palad ay tila isang pangako ng isang bukas na wala ng kasinungalingan. Tumingin si Soline sa malayo, kung saan ang dagat ay humahalik sa dalampasigan sa ilalim ng naglalayab na kulay ng dapit hapon. Ang bawat hibla ng kanyang buhay ay tila nagtagpo-tagpo na sa wakas, bumubuo ng isang disenyong mas maganda pa sa anumang telang kanyang hinabi. Handa ka na bang buksan ang bagong kabanata ng iyong puso, Solne? Ang mahinang tanong ni Renzo, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at tapat na pag-ibig. Ang bawat tibok ng puso ni Soline ay tila isang sagot na matagal na niyang alam. Ang bawat sugat ay naghilom na, at ang bawat pighati ay naging isang gintong karanasan. Tumingin siya kay Renzo at isang matamis na ngangiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi.
Isang ngiting hindi na nagmula sa paghihiganti, kundi sa tunay na kaligayahan. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang mahigpit na yakap mula kay Amaro ang naging huling piraso ng kanyang kapayapaan. Sa gitna ng katahimikan ng vegan, ang pag-ibig ay muling nahanap ang kanyang daan pauwi. Ang dapit hapon sa vegan ay tila isang pintura ng mga kulay rosas at ginto na dahan-dahang humahalik sa mga antigong kalsada. Ang bawat ihip ng hangin ay may dalang amoy ng sariwang hiyas at ang bango ng mga bagong habing sutla na nagmumula sa Amara Heritage Center. Ang gusaling ito, na dati ay simbolo ng kasakiman ni Doña Cielo, ay isa na ngayong kanlungan para sa mga kababaihan, mga inang mag-isa, mga batang naulila, at mga taong nais mahanap ang kanilang halaga sa bawat tahi ng karayom. Sa loob ng malawak na hardin ng Ancestral House, ang malutong na tawanan ni Amaro ay nagsisilbing musika sa paligid. Ang bata ay masayang naglalaro. Sa ilalim ng mga punong akasya, hinahabol ang mga makukulay na paru-paro na tila mga buhay na disenyo mula sa mga tela ng kanyang ina. Dahan-dahang lumapit si Renzo kay Amaro at binuhat ang bata. Ang kanilang mga ngiti ay nagpapakita ng isang ugnayang hindi lamang batay sa dugo, kundi sa isang matibay na pagpili na maging isang pamilya. Tatay, look, I caught a yellow one. Ang masayang sigaw ni Amaro habang nakaturo sa langit. Ang salitang tatay ay tila isang matamis na himig na nagpahinto sa mundo ni Solini. Nakatayo siya sa balkonahe, suot ang kanyang sariling obra, isang puting terno na may pinong burda ng gintong hibla. Ang bawat tahi sa kanyang damit ay nagsisilbing paalala ng kanyang mahabang lakbayin. Lumapit si Renzo sa kanya, ibinaba si Amaro upang maglaro muli, at dahan-dahang inakbayan si Soline. Ang init ng kanyang katawan ay tila isang kuta na nagbibigay ng walang hanggang seguridad. You look breathtaking, Soline. Ang mahinang bulong ni Renzo, ang kanyang boses ay puno ng pagsamba. Sino ang mag-aakalang ang batang taga-Burda noon ay magiging reyna ng sarili niyang imperyo ngayon? Ngumiti si Soline at isinandal ang kanyang ulo sa balikat ni Renzo. Hindi ito imperyo, Renzo. Ito ay isang tahanan. At hindi ako magiging reyna kung wala ang taong naging sandigan ko sa bawat pagbagsak. Tumingin si Soline sa malayo, sa direksyon ng kulungan kung nasaan si Cielo, at sa kalsadang tinahak ni Aris patungo sa kanyang pagbagsak. Ang tanong kung napatawad na ba niya ang mga ito ay dahan-dahang nasagot ng katahimikang nananahan sa kanyang puso. Hindi niya kailangang kalimutan ang sakit, ngunit hindi na rin niya kailangang dalahin ang bigat ng galit. Ang katarungan ay naibigay na ng tadhana, at ang kanyang tungkulin ay ang yakapin ang biyayang nasa kanyang harap. Nakuha ni Soline ang kapayapaan, hindi sa pamamagitan ng pananakit sa iba, kundi sa pagbuo muli sa kanyang sarili. Ang bawat sugat ng nakaraan ay tila mga sinulid na sadyang inilagay ng Diyos upang makabuo ng isang disenyong puno ng tibay at ganda. Natutunan niya na ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa pangalang kanyang dala o sa lalaking nasa kanyang tabi, kundi sa lakas ng kanyang kaluluwa na bumangon mula sa sariling abo. Dahan-dahang kinuha ni Solen ang kanyang karayom at ang huling hibla ng gintong sinulid. Sa harap ni Renzo at Amaro, itinahi niya ang huling dekorasyon sa kanyang wedding veil, isang maliit na phoenix na tila handang lumipad. Ang bawat paghatak ng sinulid sa tela ay tila isang huling hininga ng pasasalamat. Tapos na ang paghahabi ng lungkot, Renzo, ang malumanay na wika ni Soline, habang ang huling sinag ng araw ay tumatama sa kanyang mukha. Handa na akong isuot ang aking bukas. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa vegan, ang mga ilaw sa Ancestral House ay sabay-sabay na nagliyab, nagbibigay ng liwanag sa madilim na kalsada. Ang kwento ni Soline ay hindi nagtatapos sa paghihiganti, kundi sa isang bagong simula kung saan ang bawat hibla ng pag-ibig ay mas matatag pa sa anumang unos. Sa huling sandali,
Ang bawat patak ng luha ay naging isang gintong alaala at ang bawat pighati ay naging isang walang hanggang katarungan.